Mga kaagoy, baka ang iba sa inyo ay hindi pa marunong gumawa ng rice wine. Itong ginawa nga natin mga kaagoy ay gumawa tayo ng rice wine na talagang malalasing ka nga dito. Dahil sa sobrang tapang na ginawa natin. At dalawang ingredients nga lang ang ginamit nga natin dito para makagawa nga ng masarap na rice wine. At kung hindi nyo pa nga ito alam, tara! Marami nga sa iba sa inyo ay hindi nga alam gumawa ng rice wine. Ituturo ko nga sa inyo kung paano nga ba talaga ang tamang paggawa ng rice wine gamit nga lang itong budburan. Bumili nga ako ng 10 piraso kay nanay ng budburan. Dahil matapang-tapang nga ating gagawin. Bali 10 kilo pa lang binili ko nga pala dito na bigas. Pero hindi naman natin gagamitin lahat ito. Kaya kapag gusto nyo ang gumawa ng alak, 2 to 5 days process nga ang paggagawa nga ng masarap na alak. Siguraduhin ko nga sa inyo mga kaagoy kapag nakainom nga kayo ng rice wine, ay talagang mahihilo talaga kayo dito. Kasi nga yung rice wine natin medyo matapang na may pagkaasukal. Kung mahugasan yung mga bigas nga natin, bali 3 kaldero pa lang ating gagamitin dito. Isasaing nga lang natin ito hanggang maluto nga yung ating sinaing. Isang malaking kaldero nga at isang rice cooker. At bali isa rin na maliit na kaldero nga ang gagamitin rin natin dito sa pagsaing natin. Marami nga yung sinaing nga natin dito. At kapag naluto na nga itong ating kanin mga kaagoy, ilalagay nga lang natin dito sa ating malinis na palanggana. Bali kailangan mo nga natin ito palamigin bago nga tayo makagawa nga ng masarap na rice wine. Sa dalawang sangkap nga lang talaga mga kaagoy, talagang makakagawa ka talaga ng alak. Kaya mo palang gawin sa tahanan na hindi mo na nga talaga kailangan maghintay ng linggo, buwan at taon. Dahil 5 araw pa lang mga kaagoy, pwede na nga inumin ito at magiging alak na nga itong ginagawa nga natin. Basta ang ginagawa ko nga lang dyan mga kaagoy, lahat ng mga kanin na naluto ay kailangan nga natin palamigin ng maigi. Kaya hinalo-halo ko muna nga ito para mabilis nga lumamig. 2 palanggana nga mga kaagoy ang gagamitin nga natin. The more na maraming kanin, mas masarap nga ang magiging kalalabasan ng ating rice wine. Ito nga yung main ingredients nga natin mga kaagoy na kailangan talaga natin para makagawa nga tayo mismo ng ating sariling rice wine o kaya tinatawag na alak. At kung gusto nyo nga mag-order nito, PM nyo nga lang ako mga kaagoy. Dahil marami nga tayong stock nito at ibebenta nga natin. Balik na nga tayo sa ginagawa nga natin. Ang kailangan nga natin gawin dito mga kaagoy, kailangan nga pinuin ng maigi. Hanggang ganito na nga maging itsura ng ating budburan. After ko nga durugin yan, pumunta muna nga ako kay Lantandang para kumuha nga ng dahon ng saging na gagamitin nga natin. Pagkatapos ang gagawin naman natin dito ay pagmimix na nga natin dito yung ating budburan sa ating kanin. The more na ilalagay mo rin ng budburan mga kaagoy, talaga magiging matapang talaga yung alak natin. Pero mas maganda kapag standard nga ang ating gagawin. Kumbaga 1:1 nga ang sukat, 1 kilong kanin at 1 piraso nga na budburan. Imimix well nga lang natin ito ng maigi hanggang kumapit nga mismo yung ating budburan. Kung nahihirapan nga kayong maghalo nga nito gamit ang sandok nyo mga kaagoy, pwede nyo nga kamayin basta't naka-gloves po kayo. At kapag mismong kamay nga ang gagamitin natin na hindi po pwede dahil hindi po pwede itong hawakan gamit po ang ating kamay. Kaya sa akin mga kaagoy, talagang nag-gloves talaga ako dito para hindi mapanis at hindi masayang. Gusto ko pa naman makagawa nga ng sarili kong alak. Dahil nga dito sa kanin, makakagawa nga tayo ng masarap na alak. Kaya kung ako sa inyo mga kaagoy, kung hindi nyo pa alam gumawa ng alak, ay pwede nyo nga gawin itong alak. Sobrang dali nga lang ito gawin mga kaagoy. At pagkatapos nga, kailangan nga natin ito takpan ng dahon ng saging. Pwede nyo rin itong ilagay sa ilalim or sa ibabaw. Ang dahon ng saging kasi nakakatulong kasi ito sa pampabango. Mas dadagdag kasi yung aroma ng ating gagawin na alak. At kailangan nga lang natin ito takpan ng maigi. Gumamit nga ako dyan ng tela at yung cleaning wrap para safe nga itong ating alak na gagawin. Fast forward na nga ito mga kaagoy, bali umabot na nga tayo ng 7 days. At eto nga magiging itsura nga ng ating rice wine. Sobrang excited talaga akong tikman itong talagang rice wine. Panigurado talaga mahihilo talaga ako nito. Sobrang ganda nga ng pagkakaluto ng ating ginawa nga mga kaagoy. Bali makukuha nga natin yung rice wine natin mga kaagoy, yung mismong katas nga ng ginawa nga natin. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo na katas niya mga kaagoy. Yan nga yung alak na ating iinumin na talagang malalasing talaga tayo kapag nasobrahan. At hindi ko nga alam kung gaano nga karami ang makukuha nga natin na katas nga ng ating ginawa. Basta ang ginawa ko na nga lang dyan lahat mga kaagoy, lahat ng katas na lumalabas ay nilalagay ko nga sa transparent na lalagyan para makita nga natin ng maayos. Sobrang dami nga natin nakukuha ng katas nga ng ating ginawa. Bali ang tawag nga sa ganito sa Ilocano ay budburan at sa Pangasinan naman ay binurburan. Sa part na nga ito mga kaagoy, malapit na nga mapuno yung ating transparent na lalagyan. Kaya patuloy lang talaga ako sa pagkukuha nga dito ng rice wine. Kaya kung ako sa inyo mga kaagoy, subukan nyo nga ito dahil magugustuhan nyo to, promise. At hindi ko nga inaakala mga kaagoy na ganito na ang itsura ng ating mga nakuwang katas. Nakadalawang bottle nga tayo. Sobrang sarap nga nito mga kaagoy. Shake ko nga lang dito mga kaagoy. Ganyan nga po yung legit na rice wine nga natin. At meron na nga tayong sariling alak dito sa bahay na nagawa nga natin. Siyempre, titikman ko na nga ito mga kaagoy. At sa unang inom pa nga lang mga tol. Grabe, sobrang tapang na matamis-tamis. Para na nga ako nahihilo dyan eh. Siyempre, acting lang yan. Pero sobrang sarap niyan mga kaagoy. Kaya tara dito sa bahay, shot puno, agoy!